Inulan ng malakas at binahang ilang bahagi ng Aurora at Isabela dahil sa shear line. Kabilang sa mga apektado ang bayan ng Kasiguran sa Aurora. Umapaw ang ilog at umabot sa kalsada at pumasok sa ilang bahay. Abot hanggang 20 ang baha sa ilang lugar at dahil din sa baha kaya na-stranded ng mahigit 8 oras ang nasa 30 atleta at guro mula sa Dinapigue, Isabela. Napatungo sana sa Idarao sa Palaro sa Cordon, Isabela. Kani-kanya silang hakot ang mga gamit at tumawid sa ginagawang tulay at doon hinintay ang panibagong bus na susundo sa kanila. Inilikas naman ng mga residente ng Ilagan City, Isabela ang kanilang mga alagang hayop mula sa baha. Ang mga motorista naman nahirapang tumawid sa tulay dahil din sa umapaw na ilog. Landslide naman ang resulta ng malakas na ulan sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora. Humambalang ang mga gumuhong lupa sa bahagi ng Sugit Road. Nagsagawa na ng clearing operations sa lugar. Sumuko na po ang driver ng multipurpose vehicle na naka-hit and run sa isang lalaki sa Antipolo City noong Martes. Ayon sa pulisya, nakausap at nagka-areglo na ang MPV driver at ang pamilya ng biktima. Ang MPV ay nakabangga sa lalaki tumatawid sa Barangay San Jose dahilan para tumilapon siya sa kabilang lane at magulungan ng truck. Dead on the spot ang lalaki. Una na nakipag-areglo sa pamilya ng biktima, ang truck driver. Kapit mga kapuso, posible pa pong tumaas ang singil sa kuryente. Tumaas kasi ang singil sa overall transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ngayong buwan. Ayon sa NGCP, 1 peso and 35 centavos na ang kanilang singil sa transmission charges kada kilowatt hour para sa billing period nitong Enero. Mas mataas mula sa 1 peso and 26 centavos noong Disyembre. Dahil yan sa pagtaas ng kanilang sigil sa ancillary services na tumutulong sa pagpapanatili ng katatagan at katibayan ng mga power grid. Pati sa kanilang transmission wheeling rate o ang serbisyo ng NGCP sa pagde-deliver ng kuryente. Mararamdaman ng mga consumer ang taas singil sa kuryente ngayong buwan. Nag-brainstorm session ang soon-to-be parents na sina Megan Young at Michael Daes para sa magiging pangalan ng kanilang baby boy. First pick is Yanni Daes! Yes! Sa TikTok, nag-share ng video ang mag-asawa habang nag-iisip ng potential names para sa kanilang anak. Si Michael, ang mga basketball player na sina Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook at Jordan Clarkson ang preferences. Si Megan naman, names ng K-pop stars na sina BTS member Jin at Hoshi ng 17 ang naisip. Michael Jr.! Yung pala hindi Michael Jr. eh, di ba? Sa haba-haba ng brainstorming niya tapos ang usapan sa Michael Jr. Ang final name, abangan natin soon. Cute! Baka Giannis, Michael, Jordan. Lahat na. Junior, why Jin, not? Yoshi, Hoshi. Lahat. Ipagsama natin lahat yan. Pwede. Samantala din nagsara Marvel Cinematic Universe fans ang Hollywood premiere ng newest film na Captain America Brave New World sa Los Angeles, California sa Amerika. You want me? Come and get me! Yes! Captain America is back with its new shield bearer, Sam Wilson, played by American actor Anthony Mackie. Dashing si Anthony sa suot niyang suit sa premiere. Present din doon ang co-actors niyang sina Harrison Ford, playing the role of the President Thaddeus Ross, aka Red Hulk. At ang successor ni Mackie sa kanyang role na Falcon na si Danny Ramirez. Uy. Umiikot sa political drama ang Captain America Brave New World. I wanna watch it! Igan 5 senatorial candidates ang pinadalhan ng Notice of Commission on Election o COMELEC matapos lumabag umano sa ilang patakaran kaugnay ng papapaskil ng campaign materials. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Matapos pagbabaklasin ang kanilang campaign materials na mali ang sukat, wala sa tamang lugar at hindi biodegradable, sinimula ng padala ng COMELEC ng notice ang mga lumabag sa kanilang regulasyon. Kasama sa kanila, mga senatorial candidates na hindi pinangalanan. Mga 5 po ang mga senatorial candidates na talaga namang consistently sa bawat rehiyon ay
Nakita namin na initially mga violators. Tigil muna sa pagbabaklas ang COMELEC pero aabisuhan ang mga kandidato na meron silang 3 araw para magbaklas kung ayaw nilang maharap sa election offense o disqualification. Binalaan din ang mga tumatakbo sa eleksyon laban sa sindikatong nagsasabing kayang magpapanalo ng kandidato. May naaresto ng 3 nag-alok umano ng ganitong serbisyo kapalit ng 90 million pesos. Sabi ng COMELEC, may nag-aalok pang mamanipulahin ng balota gamit ang umunoy invisible ink. Hindi yan totoo ayon sa COMELEC. Madami pa po yan. May mga forward nga po kong picture sa National Bureau of Investigation. At meron po sa Mindanao, 2 babae pa ang nag-iikot dyan. Meron din po dito sa NCR. Meron din po dyan sa may bandang area ng Visayas na umiikot. So kung yan ay magkakasama, hindi pa po natin alam. Nanumpa naman ang bagong talagang COMELEC Commissioner na si Attorney Noli Pipo, dating COMELEC Ilocos Region Director. Kasama na si Pipo sa Anbank session ng COMELEC, pati ang bagong appoint din na si Attorney Dorina Tagaro Kasingal. Pwede na silang magsilbi habang hindi nakasesyon ng Kongreso, pero dadaan pa rin kalaunan sa Commission on Appointments kapag may sesyon na. 5 na sa 7 COMELEC commissioners ang appointee ni Marcos. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mas mura na ang bigas sa ilalim ng Rice for All program na mabibili sa mga Kadiwa store. Target ng Department of Agriculture na mapababa rin ang presyo ng imported na bigas. May unang balita si Bernadette Reyes. Lalo pang pinababa ang presyo ng mga bigas sa mga Kadiwa centers sa ilalim ng Rice for All program. Ang 100% broken rice na dati 36 pesos, ngayon 33 pesos na lang. Ang 25% broken rice naman mula 38 pesos, 35 pesos na lang. Habang ang 5% broken na dati 45 pesos per kilo, ngayon 43 pesos na lang. Malaking bagay raw ito para sa mga mamimili na limitado ang budget. Katulad namin ng mga mother na talagang hirap sa mag-budget sa araw-araw. Malaking tulong po. Sana bumaba pa rin. Para maging naman kami. Magkasya naman sa amin yung budget namin. Pero may ibang retailer na hindi pa agad makapagbaba ng presyo. Bibigyan naman daw sila ng palugit ayon sa DA. Sa ngayon po ma'am ay kami po hindi pwede magbaba pa ng ganong halaga kasi po mataas pa ang aming puhunan at pag ulit na ubos to, saka po kami o-order ng ganong halaga para makasuga pa sa gusto nila. Nakikipag-ugnayan na rin ng DTI at DA sa mga groceries at supermarket para makapagbenta rin ito. Of course, kung kaya nilang ibaba or kaya nilang magbenta ng presyo na mababa, of course, this is best for the consumers kasi at least yung mga consumers may choices talaga ng mababang presyo. Habang bumababa ang presyo ng bigas sa mga Kadiwa centers, target din ng Department of Agriculture na maibaba ang presyo ng mga imported na bigas. Mula sa kasalukuyang 55 pesos kada kilo, target na maibaba sa 52 pesos kada kilo ang 5% imported rice simula February 15. Bagay na mahirap daw para sa ibang retailer dahil halos wala nang kikitain sa bigas. Wala na kami masyadong aabutin. Dahil nagbabayad kami ng pesto, nagbabayad ng labor, lalo nga ibabayad pa kami ng business permit. World prices are also going down. Theoretically, if world price of rice goes down, including even its inputs, including fertilizer, should follow. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Makaigan, bukas na Valentine's Day. Nakabili na ba kayo ng bulaklak? Sa mga hindi pa, price check muna tayo sa Dangwa sa Maynila sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Araw ng mga puso bukas kaya para sa mga naghahanda na bumili ng mga bulaklak, price check muna tayo. Basta maagang gumising, sweet lover, yan ang diskarte ni George Avendaño na madaling araw pa lang nakapag-shopping na rito sa Dangwa, Maynila ng bulaklak na ibibigay sa kanyang special someone. Dahil nga naman na maaga pang masipag, inasahan na niya na marami ang tulad niyang bibili ng mga bulaklak. Para lang po sana unti yung tao tsaka makaiwas na rin po sa traffic po. Mahalaga po dahil para po maparamdam sa minamahal natin na special po sila. Ano-ano nga ba ang mga option ng mga lover boy tulad ni George? Simulan natin sa red roses tulad ng mga ito na galing China. Mas mahal syempre ngayong Valentine's Day. Pero don't worry, may iba't ibang package depende sa budget.
1,000 pesos ang presyo para sa 3 pirasong red rose, 1,800 pesos naman sa 6 na piraso, 3,500 pesos para sa 1 dosena at 5,000 pesos para sa 20 pirasong red roses. Grabing paghahanda. Ano yan, mga 1 week before, na kami, preparation na kami. Minsan merong namimili na may naghahanap ng budget meal yun. Kaya yun, pinagano namin yung mga, hati-hati namin yung mga roses, may mga 3 tayo, may 6. Meron ding bouquet ng mga sunflower mula 600 hanggang 700 pesos. Meron ding Ecuadorian rose na 150 hanggang 200 pesos ang piraso. May carnation din na 300 pesos ang tumpok ng 10. O kaya stargazers na 250 pesos kada stem na may 3 bulaklak. Ay bukas marami-rami nang mamimili. Ngayon bago mag-Valentine's, may mga namimili na rin ba? Opo. Igan, mas marami nagtitinda ng bulaklak dito sa Dangwa, so hindi bawal tumawad at magandang pagkakataon na rin para humanap ng suki. Ito ang unang balita mula rito sa Dangwa sa Maynila. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Ngayong Love Month, kumusta kaya ang love life ng mga Pinoy? Batay sa pinakabagong survey ng social weather stations, bumaba ang bilang ng mga Pinoy na masaya sa kanilang love life. 46% lang ang mga Pinoy nagsabing very happy sila sa kanilang love life. Pinakabababa yan sa nakaraang 20 taon. 36% ang nagsabi na could be happier o pwede pa silang maging mas masaya sa love life. Habang 18% ang wala raw love life. 2,160 ang respondents na 18 years old pataas sa buong bansa. Sinagawa ito noong December 2024. Ang survey ay may marginal error na plus-minus 2%. Samantala mga kapuso, napalook up ang mga stargazers sa ilang lugar abroad dahil sa kakaibang buwan. Nasilayan kasi sa kalangitan ng tinatawag na snow moon. Yan po ang tawag sa unang full moon ng Pebrero kung kailan karaniwang naitatala ang heavy snowfall sa ilang lugar gaya na lang sa North America. Marami ang namangha dahil sa laki ng buwan. Paalala po mga kapuso, stay safe and stay updated and always look up. Ako po si Angelo Pertiera. Know the weather before you go. Porong Mark Safe lagi, mga kapuso. Kinilalang husay ng 4 na kapuso personality sa Manila Overseas Press Club Grand Journalism Awards. May unang balita si Bon Aquino. 4 sa 12 parangal ang iginawad ng prestiyosong Manila Overseas Press Club Grand Journalism Awards sa mga personalidad ng GMA Network. Kinilala ng MOPC ang mga kontribusyon sa broadcast journalism na mga katangi-tanging mamamahayag. Lifetime Achievement in TV and Journalism 2024-25 Award ang iginawad kay GMA Network Chairman and Advisor Felipe L. Gozon para sa kanyang mahusay na trabaho at track record sa law at media. Dahil sa kanyang pamamahala, naging pinakamahusay at pinakapinagkakatiwala ang radio at TV network ang GMA na may 84 million viewers at presensya sa lahat ng media platforms. This recognition is very important and meaningful to me because, one, this is only the second time in 80 years of its existence that the MOPC is giving these awards. Number 2, the MOPC as the first and oldest press club in the Philippines enjoys an importance and reputation second to none among the press clubs in the country. Kinilala rin bilang Journalist of the Year 2024-25 ang award-winning journalist and host na si Jessica Soho dahil sa kanyang 40 taong excellence sa broadcast journalism. What I know for sure, we are needed now more than ever. For as long as there are voices who need to be heard, rights that need to be protected, lives that need to be changed for the better, we have to keep telling the truth and the stories of our people. Thank you, MOPC, for recognizing the work that we do.
Television Reporter of the Year 2024-25 naman, si Balitanghali anchor Rafi Tima dahil sa kanyang husay sa TV at broadcast reporting sa Pilipinas at abroad. To be adjudged as the best amongst my peers is both a great privilege and one that bears a great deal of pressure. Marami pong magagaling sa industriyang ito at para mapabilang sa inyong magagaling ay tuloy na nakakataba ng puso. Radio Broadcaster of the Year 2024-25 naman, si DZBB anchor Melo Del Prado. Kinilala ng MOPC ang kalidad ng kanyang pagiging mamamahayag sa radyo sa loob ng 36 na taon. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin, ng mga taong kinukonsidera ko na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin ay isang napakalaking karangalan po. Pasado pala ako sa panlasa nila. Salamat po, MOPC. Ang MOPC ay ang pinakauna at pinakamatandang press club sa Asia na itinatag noong 1945. Ito ang unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan sina dating Congressman Rodolfo Ompong Plaza, negosyanteng si Janet Napoles at hindi bababa sa 8 iba pang mga akusado sa mga kasong malversation of public funds at graft. Kaugnayan sa manumalya umunong paggamit ng 27.5 million pesos na Priority Development Assistance Fund o pork barrel ni Plaza noong 2008 hanggang 2009. Batay sa desisyon ng Sandigan Bayan, hindi napatunayan na mali ang paglalabas ng pork barrel ni Plaza sa 2 non-government organization. Wala rin daw ebidensya na nakatanggap ng kickback si Plaza. Bukod dito, may mga kaso pang kinakarap si Napoles kaugnay sa pork barrel ng iba pang mambabatas. Kinaalarma ng isang grupo ang nadiskubring mahigit 100 social media account na nagpapakalat ng questionable content online. Ang mga yan may epekto raw sa eleksyon 2025. Darito unang balita, nakasama natin si Maris Umali. Sa pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay sa pagkalat ng fake news at disinformation sa bansa, ibinunyag ng grupong Press One PH ang na-monitor daw nilang umano'y network ng social media account na nagpapakalat ng mga questionable content laban sa Pilipinas at Pangulong Bongbong Marcos, partikular sa maliraw na pagtugon ng ating pamahalaan sa issue ng West Philippine Sea. Dun sa tweets nila, finiframe nila na ang issue na to ay parang nagiging puppet, no, ang Pilipinas ng US, no. May involvement ang Amerika dito. Pinagbibintangan nila na funded daw po 'yon ng US at nangingialam daw ang Amerika sa ginagawa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. This is to show a narrative na mali ang Pilipinas sa usaping West Philippine Sea, hindi tayo dapat nandoon. Bagamat isa lamang ito sa ilang mga issue na paulit-ulit daw na ipinopost ng mga nasa likod ng umano'y organized na social media network na ito, may epekto raw ito ngayong darating na eleksyon. This is very alarming, ma'am, especially no, na nangyari to at nakita natin to ahead of a very crucial elections. And a lot of the information that they use pag pumasok na sila sa polling precinct, they get from social media. Kasi kung hindi informed or misinformed or disinformed ang ating electorate, hindi tayo makakapagbigay ng 100% na tiwala sa eleksyon natin. Ito yung database ng Press One PH at base sa kanilang nadiskubre, lumalabas na may hindi bababa sa 107 accounts. Ang halos pare-pareho ang ipinopost ng sabay-sabay. 25 raw sa mga ito, mga Chinese ang account names. These accounts are trying to appear as if legitimate sila ng mga tao. No? So hindi po natin ma-identify kung sino yung nagpapatakbo nitong mga ito. Pero yun nga, what we can say is they understand Chinese. Ang COMELEC alam daw na may ganitong mga grupong nagpapakalat ng maling impormasyon at propaganda para maimpluwensyahan ang eleksyon. Maaari magamit talaga sa kandidatura o against sa kandidatura ng ilang kandidato natin. Kayang-kaya palang gawa ng paraan, lituhin ang mga kababayan natin, lalo pat magbabalita na hindi naman pala totoo. So, papatake down po natin kung kinakailangan doon sa mga platform. Diyan po natin masusubukan ng commitment mismo ng mga platform natin sa kanilang seriousness na tulungan ng COMELEC, kampanya laban sa fake news, misinformation at disinformation. Sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC,
Mahalaga raw na maturuan ng publiko sa kahalagahan ng pagve-verify ng content na nakikita lalo't may mga tool naman para gawin ito. Ipinakita ng CICC sa GMA Integrated News ang kanilang app na kaya raw makadetect ng deepfake video sa social media. Oras daw na i-activate ang app at ipasok dito ang hinihinalang video. Lalabas ang resulta sa loob ng 30 segundo kung peke o tunay ang content. So, instead of continuously being deceived by the content, meron na silang, na-increase natin yung discernment capability nila. Ay, gawa-gawa lang pala ito, hindi totoo. Then they can vote properly, they can vote wisely. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Non-stop ang Love sa Kapuso Network ngayong Love Month. Sa linggo mapapanood na sa All Out Sundays ang bagong segment na Sinkilik. Unique singing competition yan na hinaluan ng blind date. 12 pairs ng aspiring singers ang magduduet nang hindi nakikita ang isa't isa. Boboto ang ayos barkada kung sino ang pasok sa next round at magkakaroon ng face-to-face interaction. Tuloy-tuloy ang elimination hanggang sa isang sinkilig pair na lang ang matitira. Payo ng Kapuso Love Teams, kailangan ma-feel ng contestants ang kanta para tagos sa screen ang chemistry. Yun, chemistry is very important. Oh, yes. And speaking of, it's a brand new era para sa P-Pop Kings, SB19. Grabe ang chemistry nila, I love it. Inilabas sila ang kanilang teaser photos para sa nalalapit nilang comeback at EP na Simula at Wakas. Pinasilip ng grupo ang kanilang group picture habang nakaupo sa majestic chairs. Wow. Fierce sina Stel, Pablo, Ken, Justin at Josh sa painting versions ng kanilang sarili. Kaya naman na dapat abangan ng 18 ang kanilang EP na i-release sa April 25. At ang first single nito ay ilalabas this February. Wow! Ang aangas nila dyan. At in-announce na rin nila ng grupo ang dates ng kanilang world tour sa Bulacan, pati na rin sa Asia, sa USA, Canada at Middle East. To be announced pa raw ang iba pang lugar na masasama sa kanilang world tour. Wow Galing! naman! SB19! Represent! Let's go! Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.